Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Sa awitan pa lang po natin, napakasaya. At ang kagalakan ay ang sumasaating lahat. Kaya yun, tayo po ay dadako na naman sa umaga ito sa pasasalamat sa ating mga buhay, na kung ano man po ang ginawa na humala ng ating Panginoon, dapat lamang po natin ito ibalik sa Kanya at ipasasalamat po natin sa Kanya. Ano man po ang mga bagay-bagay, mga himala, pagpapala, mga pagalingan na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay patuloy natin ibabalik sa Kanya. Kaya marapat lamang po sa pasalamatan. Ngayon po, dadako po tayo sa pasasalamat, makapagbukas po kayo sa atin sa Lucas. Sa Lucas, chapter 17, verse 14 hanggang 19. Sabi nga po niya dito sa 14, pag nakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa pangapari. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis nang mapuna na isa na siya ay magaling na. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritan. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ngayon po, hinahanap po yan ng ating Panginoon na kung paano po siya nagpagaling sa ating mga buhay. Na nakita niya po ang isang Samaritano na kasama po ng Pariseo. Ayun, alam niyo po, ang isang yun, nakita niya po na siya lamang po ang nagbalik dito upang magpasalamat sa ating Panginoon na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano po siya nainis at pinagaling, yun po ay talagang binalik na po niya sa Panginoon na papasalamat po siya. Na magiging sa atin natin po ngayon, na kailangan po natin magpasalamat sa ating Panginoon. Na kung ano man po ang ginawa sa atin ng Panginoon, kagalingan, himala, mga biyaya, ng mga tinatanggap sa natin, sa ating mga buhay, yun po ay matapat lamang po natin ibalik sa ating Panginoon. Diba po kaya yun, sa umagang ito, inanyayahan ko po ang magpapasalamat sa buhay niyang na binigay ng Diyos na kagalingan at himala. Ngayon, inanyayahan po sa verse muna po tayo. Nabuhay po ni Sister Jenalisa. Pakad po natin ating mga Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ako po ay wala pa rin sa bahay pa ng pangalik. At ako po ay hindi ko po nakikilala na may Diyos. Ako po ay napadpad sa Hallelujah. Sa bahay pa ng bahay ko, nakilala ko po ang Diyos. Nung sa sitwasyon ko po nakilala pa sa Panginoon, ako'y nire-reject ng mga tao. Ako po ay kanila binabagsak. Ang aking buhay ay kanila laging pinag-uusapan. Hallelujah. Kung bakit ko po ito pinukwento ay para itaas ang Diyos. Hallelujah. Na kung saan akin po ngayong nararanasan sa mga tao na totoo nga po pala na pag sumuko tayo sa Diyos. Ang Diyos ang magtinataas po sa akin. Hindi na po natin kailangan ipaliwanag sa tao. Kasi po ang Diyos ang magtinataas sa akin. Hindi po natin ikaw po sinasabi ko po na maayos yung buhay ko. Pero hindi mo nila nakikita yan. Nakikita nila yung mga mali, yung mga pangit. Kung napatunayan na pag-ulit ko yan. Sa mga po sa mga bilis ko po gabi sa Palagoy 1, sa Palagoy 3, 1, 2, 3. Yung buhay na wala pa sa Panginoon, napakakasaling ko. Yung isa ko yung napatunayan ko pala. Pagsubin ko ka sa Diyos, ang lahat itataas na. Hindi mo po kailangan ipusip sarili mo. Ipapakita ko ng Diyos.
Yung, sabi ko yun dati kasi sabi ko dati, pinapakita ko sa iba na malakas ako, na kailangan nila sa kaya hindi nila yung, kasi lagi sinasabi sa akin, ate saan ka galing ng bansa? Bukas nga sa bandang kanan. Halibang nakilala ko yung Diyos, sabi ka sa akin, Diyos, di ba kilala din namin yung Diyos? Sabi ko, nung po kasi nakilala ko ang Diyos, kung magkita ng Biblia, nung nakilala ko kung saan, kung ngayon ako napakabuti, na kung saan, kung saan nakilala, nung sa aking nakilala, ipinasok ko sa aking puso, at taliliyan mo lang sa pagkapasok sa aking puso, inilabas, taliliyan. Kung saan, taliliyan mo lang, ang talagpakan, taliliyan mo rin ng Panginoon. Ang pinagaya, taliliyan, kahit ang aking katarangulupa, taliliyan Diyos, taliliyan kung saan, yung mga tao na bumabagsak sa akin, taliliyan. Nagtatala sila, bakit nagkaga dito? Sabi ko, napakaputi na yung Diyos. Amen. Yung mga design ko, wala pa ako sa Panginoon. Hallelujah, sa Diyos ko natagpuan. Amen. Ako, pangitanggal ko sa Diyos, lahat ng pag-virus ko. Kahit hindi ako ng buhok. Grabe, grabe. Yung mga gusto ko, kailangan ko sabihin. Pero hallelujah, hindi na kailangan sabihin. Oo, siya ang bahala. Bakit ako sabi ko, grabe. Amen. Amen. Hindi ko sa kailangan mag-aral, magpakahirap, magtrabaho. Kailangan ng panahon, hallelujah. Lungkot sa Panginoon, magbasa ng banal na salita, at yung kumain mo pumunta sa gawain niya, hindi mo kalang sus. Pag-isipin mo ito, akala nila yung totoo. Pero hallelujah, habang isinisip mo sa kanila, magpatuloy ka sa Panginoon, kasi hallelujah, ikaw pa rin gagawin ng Diyos na mahal. Gagawin ka nila, ikaw yung ikaanin nila na totoo, may trust sa aking buhay. Hallelujah, sa aking buhay. Sabi nga nila sa akin, manay, nagkaganyan ka na. Sabi ko, makilala ka ng Diyos. At sabi ko, hallelujah. Amen. Amen. Salamat po sa buhay ko ni Sir Denalisa na talaga pinako na po talaga siya ng Diyos ng Panginoon. Alam niyo po, noong una, narinig ko po yun, nasabi niya po sa buhay niya, nandito ka lang pala. O di ba po, nahanap niya po ang Panginoon sa kanyang puso. Kaya yun, talagang ang pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay, talagang nilubos-lubos na po niya. Nabaguhin ng tuluyan ng buhay ko ni Sir Denalisa. Kaya alam niyo po, napakabuti talaga na ang Panginoon ang ating pag-asa sa ating mga buhay. Kaya yun, maraming salamat sa buhay ko ni Sir Denalisa. Sige pa po, sino pa pang sa buhay ko ni Mami Susan. Palakasan po natin ang Panginoon ko sa buhay sa ating mga buhay. Dito ako. Ganda ka. Talaga naman. Siguro, darating ang panahon na dito na talaga ang aking buhay. Amen. Only, dinimili ko sa Lord. Salamat sa Diyos sa kanyang pagbabago sa bakit kami mag-asawa. Napaka-very big thanks. And then sa Hopoli. Nagpapasalamat din ako sa buhay ni Pastor Rene dahil andyan na lagi sa aming pamilya, sa ating lahat. Amen. Na nakaagapay sa atin. Ano man kanong pagkukulang, na yung pinupunuan niya yung kung ano yung natutulong niya, ang siyang tumulong. Siguro yung sino talaga ang lingkod ng Diyos. Sana maging ganun din tayo sa nararating na panahon. So, baga, ang ating modelo, so, ano siya, yung pusa siya, hindi siya tumatanggi. Kahit na, siguro, kanyang sarili na lang yun, pinipilitan niya sa atin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay niya. Na hindi lang siya dinala sa spiritual na pangangailangan, bukod is and konti sa mga financial na pangangailangan, kaya lang din naman ang kanyang sarili. Kahit na wala siyang trabaho, pero nandyan pa rin yung bukas kamay, bukas pala pa rin siyang pagtutulog sa atin. So, unang-unang pasalamatan ko sa Diyos niya, na hindi lang yung lingkod ng Diyos ang ginagamit ng
katuruan dyan sa kanyang sa nasasakupan. Hindi kanya pabayaan. Huwag lang po tayo, sabi nga kagabi, huwag sa prayer fasting, huwag tayong lumabas dito sa may nagpo-protect sa atin. Amen. No? So sabi ko nga, Lord, ito na ba talaga? Sabi ko, Lord, sa tagal ng panahon, tagal na parang sa totoo lang po, wala pa ako naging born again kay Sister Laila. So, ulang-ulang na huli, unang-una sa paglilingkod ng Diyos. So, sabi ko nga, Lord, tulungan mo kami na maging tapat, maging banal na hindi naman nasabing tulad ng yung bang banal-banalan lang. Kung baga, Lord, sikapin po, Panginoon, na umano mo kami, tulungan mo kami na totally change kami, mag-cleanse mo kami, at tapat ang maging lingkod mo. Amen. Sabi ko, Lord, hindi sa naiingit ako, no? Nakikita ko yung mga lingkod ng Diyos. Sana ako maging ganun din. Ano? Sana ako maging ganun din na kahit nandyan yung pagsubok, lalo akong tumatatag, lalo akong nagbibigay, lalo akong naghahangayo, lalo akong, yan ang hindi ko sa Lord eh. Bagamat nandun pa rin yung mga pagsubok, pero Lord, sabi ko, salamat sa iyo at nandyan ka. At ito pa po, nung lumuwas ako nung Friday sa Manila, sabi ko, Lord, wala. Di ko alam kung saan ako kukuha ng financial dahil may alaga ako, ng nanay nila. April pa magpapadala sa pagkalagitnaan. Sabi ko, Lord, bahala ka mag-provide sa aking pangangailangan. Amen. So sa awa ng Diyos mo, pero talaga ang believer na gagamitin niya para pagpahain ka. Amen. Hindi niya talaga papabayaan. Naranasan niyo pa rin yun? Pagkatanas ko na yun for how many times. Kaya minsan sa buhay ko, kahit naman mga blessing na binibigay ng Lord sa akin, para ba, andun pa rin, kukuyakoy pa rin, nakalabas ka ng ano pa rin. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Amen. No? Isang hinintawan mo lang sa Diyos, sa taos puso, pagbibigyan ka niya. Kahit na ilang beses ka na nagkasalahan dyan pa rin siya po. Kaya po pinagsasalamatan ko sa Diyos kasi nakausap ko yung agency na may-ari mismo, Arabo. Tumudugo ang ilong ko kasi English. Sabi ko, dapat ito sa pastoral na dito eh. Sabi ko nga sa kanya, ang ganda na ang kanyang binibigay sa akin na opportunity para sa pagbibigay ako ng abroad na DH, ang ganda ang aming labanan. So sabi niya, kuha ka ng agent mo, bibigyan mo per head 10,000. No, kaya palawa, si Sis Junalisa, bibigay sa akin ng isang DH sa may passport na. Automatic, bibigyan daw niya ng 5,000. Sabi ko, puri ng Panginoon. Ito ba, Lord? Sabi ko nga, kadalo sabi ko, Lord, kagabi lang pinag-pray mo dito. Sabi ko, Pastor Lord, ibigay mo sa akin. Mahimi po ka. Hindi naman ano to, di ba? Parehas na anak buhay. Diba? Inano lang yung mabuhunan ka lang talaga ng salita. Sabi ko nga, tulungan mo ako, Lord. Hanipok ka ng tao na dalhin sa harap mo na hindi makapaghanap buhay ako ng maayos. At ako'y tuloy-tuloy na talaga sa'yo. Wala na tukurungan. Kaya nga sabi ni Pastor Alim, kailangan hindi tayo umalis dito. May protection tayo, huwag tayo umalis dito. Dahil babalik at babalikin tayo na baka pagkaroon na rin sa tanas. 100% pag nawala ka sa kawalan ng Panginoon, wala. Paglalaruan ka lang daw niya. Totoo sabi ni Pastor Alim, kaya napaka-bless ko sa GMIL family na yung kapatid ko ginamit tuloy-tuloy. Sana maging ganyan din tayo sa kanya. Puri ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Sa kanya pong pagpapalala sa kanya. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Mami Susan. Talagang ang buhay po ni Mami Susan talagang nakapatuon din po sa Panginoon na talagang pinapasalamat niya po ang ating halakasura na ito po naman po na ang buhay po natin halakasura talagang ang Panginoong Diyos talaga ang sumasama sa Kanya dahil ang Kanyang puso ay katulad na rin na ating Panginoon na maawain. Kaya yun, salamat sa buhay po ni Mami Susan. Wish na naman po tayo. Yung susunod na magpasalamat ng mga girls sa sunod na lang po na linggo. Sa voice po, sa buhay po ni Brother Rose. Salamat po sa buhay po ni Brother Rose. Dapat ako yung isang linggo magpapagod pinagpasalamat kay Lord
Amen. Ginagawa niya sa aming buhay. Kasi po may pangyayari na nung isang linggo, magka-church kami, dumain po sa akin si Jeremy na nasakit ang kalor ng matindi raw ang pagkulit. Pinasok po agad ng diablo ang aking isipan ng aking pera. Nagulo niyo po ang panandalian ng aking kaisipan. Ginawa ko po ay pumasok ako sa banyo. Nung si Jeremy na nalalaki sa bubuan. Tunay nga po na nagkasabay po kami na pananalangin ni Jeremy na nang natapos doon, alam ko na kung magpapadali sa aking mga anak, Amen. sa aming mga sakit, dahil sulit na kita ng araw pa sa kakasakit ko, sa puso ko, sa COVID, iniligtas niya ako talaga sa kapamagitan ng dasal natin ay kung tayo ang hihinawa na matakot na lumapit sa Kanya kahit ang totoong Diyos ay buhay. Amen. Ano po na, itigilan at yan po ay nangyari sa aming buhay. At sa aking buhay, patutuhanan ko po na taas ako sasabihin na huwag na po kayo magtiwala sa iba pa ako sa akin. Amen. Yun po. Praise the Lord. Po si Brother Brother kasi talagang tinutulog ka ng Panginoon ng dalangin. Iba po kasi kapag ikaw ay talagang ang pusong nanalangin talagang tutugulin po ng Panginoon. Kaya yun magpapagbukas po tayo sa isang verse lang po sa Jeremiah 33 verse 3 na kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Di ba po, yun po na talagang hindi po talaga natin alam ang mga kalagayan. Pero kung lumapit po sa Panginoon, talagang katigilan ipagkakaloob niya po. Kasi wala naman po tutugunin ang Panginoon kung hindi ka mananalangin. Di ba po? At yun talaga napakabuti po ng Panginoon na talagang ang Panginoon lagi ang tumutugon sa mga dalangin, sa mga lumalapit sa Kanya. Kaya yun, salamat po sa Pablo ni Brother Ross na talagang taos-puso din po sa nanalangin sa sitwasyon ng mga kalagayan. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat sa isa na lang po sa boys. Sino po po? Sa kay Brother Red. Sige po, palakpakan po natin ang mga Panginoon. Kuya Kim. Ayun po, magandang umaga po sa inyo lahat. Pero wala, nagpapasalamat ako ngayon kasi pag-church niya ako ngayon. Kasi ganyan, di ba? 3 months na hindi na rin ako nakakadala ng fasting, amniotics, tapos every Sunday. Dala nga ng busy ako sa work. Pero sa kabilang banda naman, nandun pa rin kasi yung prayer ko na sana makahanap ako ng better opportunity na alam mo yung nakakapag-church ako every Sunday. Amen. Kasi ang hirap mag-uwi talaga, miss yan. Pag di ka nakakadalo sa mga bahay, ang hirap. Kasi sanay ako sa presence na, alam mo yung feel mo na lang ka, kasi hindi ko talaga yung nasa labas eh. Pero kahit na ganun, kahit na ang dami kong patukulang, ang dami kong mga, alam mo rin yun, nandun, hindi niya ako pinapabayaan. Alam mo yung blessing, tuloy-tuloy pa rin. Then, papasalamat rin ako kay Lord kasi wala nangyayari sa pamilya ko, sa sarili ko, tuloy-tuloy sa buhay. Yun lang, nagpapasalamat ako kay Lord. Thank you po, maraming salamat. Amen. Pagmamahal ng Panginoon na malaking bagay na yun po talagang sa Panginoon lang po talaga na lumapit at manalangin. At magpasalamat. Kaya yun sa buhay ko ni Kuya Kim, di ba po, si Kuya Kim, di ba, dati na rin po siya dito, pero alam niyo po, hindi po yan nahayaan ng Diyos na siya ay hindi bumalik dito. Hindi siya ay patuloy pa rin pababalikin dito sa lugar nito at siya po ay patuloy po magpagamit sa kanyang buhay. Di ba po, yun, tinatanggap na po natin yan at
katugunan ng ating Panginoon. Kaya yun, salamat po sa buhay ni Kuya Kim na nawa ano po yung kanyang dalangin. Ito ay narinig ng Panginoon na sabi nga po, di ba po, kaya yun sabi nga po niya sa Isaiah 59 verse 1, di ba po, sabi niya po dito, tingnan nyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka, siya ay hindi ibigin upang hindi marinig ang iyong hinaing. Diba po, ano ba po ang hinaing ni Kuya Kim maging sa atin lahat? Ito po ay patuloy na din ginagawa ko. Diba po, kaya yun, maraming salamat po. Salamat ang susunod lang po ang gusto ko pasalamat. Handa nyo na lang po yung ipapasalamat. Yun po sa aking buhay. Lubos ko rin po pinasalamatan ng kagalingan na pinagkalog sa akin ng Panginoon na ano man po ang mga naramdaman sa aking katawan sa tuwing magta sa aking kamay at manalangin sa Kanya. Diba po? Yun po ay patuloy na tinutugon natin Panginoon. Ngayon po, sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, kung hindi ka manalangin, walang tutugunin ng Panginoon. Kaya yun, huwag po tayo maninawa mga kapatid, na tayo ay laging lumalapit sa ating Panginoon at yun po ay talagang tutukunin po yan ating Panginoon. Yun po, salamat po sa ating mga buhay, na sa ating buhay talagang labis ko rin po pinasalamatan ang buhay ng anak ko, na kung noon napakabigat ng kanyang buhay, pero ngayon muntik-muntik na po pinapagaan ng ating Panginoon. Pero alam mo po, sabi niya, Mama, sabi niya, okay na po ako, basta ang sabi natin, sabi ko, kung ano yung pinag-usapan, umuwi ka. Sabi ko, umuwi ka. Basta bahala na sa akin, Panginoon, dito magpakain. Sabi ko, umuwi ka na lang. Sabi ko, sige, sabi na, umuwi ka. Yun, salamat talaga sa Panginoon. Kaya yun, sa lahat na ating mga idudulog sa Panginoon, panghawakan po natin, na hindi po natin dapat na iwala sa ating mga isip na ang ating hinihingi sa Kanya ay talagang sa Kanya lamang po natin inaga. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon at isusunod na po ang susunod na gawain sa buhay po ni Sister Margie. Ipapahayag na po ang pangako natin Panginoon.